today's episode, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang epekto ng pakiramdam na hindi ikaw ang favorite. Tara, pag-usapan na natin to. Sa tingin mo ba, yung ganyang feeling, like halimbawa kung hindi sa atin, labas lang tayo ng konti, sa pananaw mo, nakaka-apekto ba sa personality ng isang tao or ng isang bata o ng kahit sino, pag feeling mo lumaki ka tapos may favorite at hindi ikaw yun? I think, I would say merong effect. Pero it boils down to how the individual sees that. Like for example, kung ako yung hindi favorite, kunyari, ikaw yung favorite, magaling ka sa school. Hindi ako magaling sa school. Chances are, gagamitin ko yon parang as a chip on my shoulder. So what I mean is, I'll use that as motivation where I'll do things that I like to do and I'll excel on that. Kasi and I'm not saying that this applies to everyone, no? Kasi hindi naman tayo lahat pare-pareho ng mental state, na parehas ng belief in life. What I'm saying is, where you can use that as a motivation, that's where you can use that. Be better in things that you can be better at. You have control on. Kasi kung makikipaglaban ako, say for example, magaling ka sa math, at hindi nga talaga ako magaling sa math, may expose lang yung difference natin. So I might as well focus on some other things that I can tell mama or I can tell papa na, pa, champion ako sa basketball. Pa, nanalo ako sa karera. Pa, magaling ako kumanta. At least, hindi highlighted yung difference natin. We are unique in our own way. We are good and unique our own ways. Tama ka naman dyan. Kasi sabi ko nga, ito lagi ko ito sinasabi, like pag sa mga friends ko or all, zebras nga, iba-iba ng stripes, di ba? Ikaw pa as a person, iba-iba talaga kayo. Pero, iba kasi, ako sa tingin ko, no? May mga bata kasi na, di ba, sabi nga nila, iba sila pag nasa loob ng bahay, iba na sila pag nasa labas nila. May mga kabataan or may mga tao na mapapansin mo bakit ang competitive, I mean, hindi ako psychologist or what, hindi ko rin alam yung proper explanation medically or scientifically. Pero when it comes to, when you dig deeper sa isang tao, lalo pag naging kaibigan, doon, ba, ikaw, kunwari, or si Ana o kung sino man, akala mo na, yung ang... Nag-aaway na pusa. Nag-aaway na pusa. Ibig sabihin din favorite. Yeah. Favorite yun ang nanay niya. Di ba nag-aaway sila? Actually, natawa po kasi may kapatid pa po kaming isa doon. Siguro iniisip niya, kung kasali kaya ako dyan, anong sagot ko? Hi to Queen. Hindi yung sinasabi ko, di ba? Parang kaya may mga iba na parang ang competitive nila sa buhay. Kasi feeling nila sa bahay pa lang, kailangan nilang patunayan yung sarili nila. And that could be a good thing or a bad thing. Diba? Oo, kaya parang, alam mo with the question kung nakaka-apekto ba yung feeling mo may favoritism sa bahay, I think yes. At some point. Kasi, yung pagkatao, di ba sabi nga, dalawang bagay ang bumubuo sa isang tao. It's the nature and the nurture. Nature yung mga tao sa paligid mo, pero iba kung paano ka pinalaki sa loob. Pag nasa loob pa lang ng bahay, feeling mo, hindi naman ako favorite ayaw ko. Nagkakaroon yung iba, inferiority complex. Yung iba, feeling niya, kalaban niya lahat. Yung iba, feeling competition lahat. Yung iba naman, nag-excel na, hindi. I have me. Hindi, pero I would say on the other hand na, tama ka, nature and nurture, but at the same time, I would extend to that and say na dapat, you shouldn't be defined by what you supposedly lack. So, hindi ka dapat ma-define na as a person na hindi paborito. That's why I'm going back to the idea na if you can be better somewhere else or in some things that you don't know you can be better, you outshine it. You outshine the idea na you're not the favorite, di ba? Tama ka naman doon. Kasi yun yung tama. Oo. Yun yung dapat mong gawin. Pero minsan, may mga pakiramdam na hindi napapaliwanag ng isip. Ito yung dapat mong gawin. We should excel. Dito tayo magaling. Pero minsan may mga lungkot na mag-isa mong binabattle. Like, yung mga gabi na mag-isa mong niyayakap yung sarili mo, pero pag lumabas ka ng kwarto mo, pag humarap ka sa ibang tao, kailangan magaling ako dito, kailangan okay ako dito, kasi ito yung kailangan kong gawin. I mean, tama yung point mo. Kasi yun naman talaga po yung dapat. Pero talaga rin naman, sabi nga, feelings are valid. Minsan yun yung parang ang hirap i-cure. Alam mo yung gano'n, yung ito naman yung dapat kong gawin pero may mga bagay na parang paano, diba? It's different to cure and you can't even see or feel it. Diba? Yung may mga aspects in life na you know what the right thing is. Pero the problem is may always may elephant in the room, may feeling of oddity. Oo naman, oo. Parang gano'n. Tama naman. I mean, di ba, nakikita nyo na yung difference talaga namin, di ba? Sabi ko sa'yo iba, pero wala lang. Hindi ko kasi alam, minsan pag nag-uusap kami, may mga conversation na, hindi, ito yung gagawin mo. Ganyan.
Pero hindi eh. Paano kung yung mga bagay na hindi saklaw ng mga naiisip mo, yung nararamdaman mo? And most of the time, feelings are overruling you as a person. Hindi, ako, kaya when I talk Diba? about things like this, ang caveat ko always, it does not apply to all. So, I mean, parang, ako, lagi ko sinasabi, di lahat ng legal, tama. Di ba? Correct. Gusto mo ba yung nag-correct ako dahil na-absorb ko lahat ng sinasabi mo? At ang totoo, gusto ko nung kumuwala doon sa topic niya kasi, oh my God, nalulunod po ako sa kanya minsan. Pero, at the end of the day, ang dami ko natututunan sa kanya. Sa akala niya lang, di lang ako nakikinig sa kanya. Pero pag may kausap akong iba, ina-apply ko, ako na yung mukhang matalino. Galing ko. Oo, gano'n. Tanggap ko naman yun, hindi naman tayo balancing binless eh. So, I mean, kung Pero lahat tayo blessed. Blessed tayo, pero Oo. if we don't have anything to improve on, what's life? Diba? Tama din, oo. Kasi parang sabi nga nila, kung meron ka na nung lahat ng bagay, ano pa yung i-improve mo sa sarili mo? Ano pa ilulook forward mo the next day? Or ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Pero, at saka ano ba yung parang sinasabi nila na may mga bagay na hindi tayo ginawang magaling sa ganito kasi mas magaling tayo sa ganito. Exactly. Diba? Parang it's like, feeling ko, no? Bakit din naman sa family? Para tayong, isang buong puzzle. Diba? Hindi pwedeng pare-pares tayo ng shapes, pare-pares tayo ng kasi hindi tayo makakabuo ng beautiful art. I mean, sometimes, yung mga imperfections natin, perfection yun ng isa, na parang, hindi kayo magsusurvive as a family or as a group, as a team, kung pare-pares kayo nag-excel sa isang bagay. Like, for example, yung talino, nasa kanya, yung bait, nasa akin, malaking bagay. I'll put it this way. Your differences can be seen as complements of each other. Yes. Parang basketball team. Kung hindi ako marunong mag-shoot, di ba? May kakampi ako magaling mag-shoot, so ipapasa ko doon. Yes. Pero kung hindi naman yung shooter, hindi malaki, doon ako sa ilalim. Pero as a team, we work. Di ba? Yes, at alam mo kung anong pinaka-importante sa conversation na to. A family will always be family. Oo diba? Kung halimbawa, feeling mo, hindi ako favorite, or siya yung favorite, at the end of the day, as one kayo. I mean, mahalin mo yung kapatid mo, yung pamilya mo, kung ano man yung differences nyo, mahalin nyo lang siya, period. And I think, yun lang naman yung love eh, di ba? And you talk. Again, balik ako dun sa idea na Diba? it's only a problem when you don't talk about it. Yes, exactly. Bago kami magpasalamat sa aming mga dapat pasalamatan. Ang bilis lumakbo to. Hindi ko alam kung ilang minutes to nag-run, pero I feel like ang dami namin na pag-usapan. Na sana, nagustuhan nyo dito sa aming pilot episode ng In the Right Corner. Pero bago dyan, ano munang masasabi mo? Dun sa mga feeling nila, hindi kami favorite. Or, dun naman sa, alam mo yun, yung feeling nyo, hindi kayo favorite. I'll attack it in two ways, no? So, bilang parent, saka bilang anak. Siguro bilang parent, it is your and our responsibility to address that. Kasi at the end of the day, tayo yung subject nung being favorite or not being favorite. Tayo yung nagkukos nun. So dapat as a parent, we recognize na and we continue to acknowledge na kung ilan yung anak natin, equal sila sa paningin natin. And we acknowledge their differences, their strengths and weaknesses, help them where they can improve, applaud them where they excel, all of those things. Dapat you do that as a parent. You don't just parang acknowledge where things are going well, you attack when something is bad. So yung balance, yung pag-avoid ng favoritism, yung bad thing about it, it boils down to the parent. Now doon sa pagiging anak, I don't have words in terms of how you feel kasi maraming emotions around it. Pero what I'm trying to say is you'll be okay. You can be better with or without the favor. Kasi at the end of the day, you'll grow in a society where you can excel na ikaw yung nagtrabaho. So, here, again, you should not be defined by whether or not you're a favorite. Again, balik ako sa sinabi niya. At the end of the day, pamilya kayo. Favorite o hindi, pamilya kayo. Pag-usapan niyo yan. Pero, when you come out of the house, when you open the door, you come out of the house, you are Almira. I am Dwayne. I'm gonna conquer the world my way, nothing else. Yun. Tatakbo po yung kagawa. Hindi. Tama naman, tama. At saka ako naman, sa akin ang masasabi ko lang, sa mga parents, siguro kung may mga hindi ko alam iba talaga yung perspective niya kasi parent na siya, like, alam kong iba talaga yung pakiramdam pag may anak ka. Diba? Ako siguro, ang masasabi ko lang, yung point of view lang bilang anak na may times sa favorite, may times sa hindi. Okay, yung anak na
na favorite muna. Na sa mga parents po, yun nga, siguro kung may anak kayo na magaling siya rito, mas okay siya rito, at na-observe nyo yun, pwede siguro natin gawin yung best natin na hindi maramdaman nung isa na he or she's lesser. Alam mo yung ganon. Kung nakita natin yung isa na, mas mahina siya rito, mas magaling tong isa, i-acknowledge natin yung strength na meron yung mahina dun sa isa para lang maging equal sila. Kasi ako, sabi ko nga, naniniwala ako iba talaga kung ano yung nangyayari sa loob ng bahay, yun yung nagiging sila paglabas. At mas malaki ang mundo sa labas, di ba? Mas malaking battle, mas iba. So, kung hindi ka matataga sa person, paano mo yung makukonquer? Not all the time, nandiyan ang kuya, nandiyan ang ate, nandiyan yung parents mo. Ikaw siya So, yun yung ano ko sa mga parents. At doon naman sa mga anak na feeling nyo hindi kayo favorite, just be kind. I don't know. Yun lang, gawin mo yung tama, gawin mo kung ano yung mabuti. Kasi ang pagmamahal naman, hindi mo yun ibibigay dahil kailangan suklian kayo. Mahal mo yung pamilya mo, favorite ka man o hindi. Kasi mahal mo sila. Period. Diba? Yun. Love is love, period. So, ayun lang. I'd like to add as well. Siguro, I think it will help as well. As a family na, no? It will help as well if you foster an environment where you guys, the parents and the children are open towards each other. Yes. I think where it works kapag tipong magkaibigan sila sa bahay, nakakapag-communicate kayo, then when the communication lines are open, the doors are open, may open door policy with the parents. Kasi lumaki tayo sa environment na parents are superior, di ba? Oo nga. You accord them a certain level of respect na you can't say anything. Kotse, yung Honda. Di ba? At eto pa, lagi niyong sabi, ako yung iba corny sa kanila to, pero lagi niyong sabihin sa mga kapatid niyo, lalo, parents, at sa mga kapatid, that you love them, na nandiyan kayo for them. Kasi naalala ko ng mga bata kami, lagi sinasabi ng papa namin, ni papa magmahalan kayo kasi paglaki niyo, hindi na kayo lagi magkakasama. And, which is true. Tsaka, tomorrow is never promised. I mean, tapos pag yung mga kapatid niyo, nagkaroon ng mga asawa, may mga papasok na ibang tao sa mga buhay nila, mag-move on sila sa buhay nila. Pero pag yung pundasyon yun, at the end of the day, mahal nyo isa't isa, maayos I mean, dapat wag lang kayo maging magkakapatid, maging magkakaibigan kayo. Meron akong kaibigan. Sinasabi niya sa akin, ay, alam mo, nakakaingit kayo. Kasi... Sino? Sa iyo? Nainggit sila sa iyo? Oo, kasi... Yung mga ganito nga daw tayo, lalo yung brother namin, si Dwayne, si Junjun, lalaki yun. Hindi yun nahihiyang yumakap, hindi yun nahihiyang humalik, pero saan tayo kakain tayo? May gano'n. may ano pala, may bribe pala. Hindi, tsaka yun talaga yung point. Yung mga kapatid mo, yun yung una mong best friend. Di ba? At dahil dyan, kailangan namin magpasalamat, syempre naman, sa aming mga parents. Ganyan na sila. Thank you so much. Oo, na talagang pinalaki kaming I na magmahalan kayo. Totoo yun. Laging gano'n. Alam mo, di ba si mama sa CR namin, pag may one time nag-away-away kami, nakadikit yung bond paper sa CR namin, pipicturean ko yun, ididikit ko yun dito nakalagay. Nalulungkot ako kasi hindi kayo nagmamahalan. Ayan, totoo yun. Oo, may ganun. Hindi lang, pwede sa CR, pwede rin sa rep. Oo, nakadikit sa rep. Nakadikit yun. Oo. Tapos naka-tape, hindi man lang nakamagnet. Oo, tapos tumatagal lang, kahit years nakadikit pa rin siya doon. Nandun pa ba yung huling note doon sa taas ng CR? Oo, na hindi ka doon nagbayad ng tubig. Grabe. Wow, naningil. Hindi, sabi ni mama doon, dalawa yung nakadikit sa CR namin. Totoo to, guys. Meron yung nalulungkot ako kasi hindi kayo nagmamahalan. Tapos meron yung train your mind to see the good things. Parang yun. Nakadikit yun. Naka-bond paper, nakabalot ng plastic cover. Tapos nakadikit. So, ayun, Mapa, thank you so much for all the love and for all the discipline. Shout out. Yes. At saka, sa good genes, meron na akong nakuha, ewan ko dito, siguro yung talino. Ako, saktuhan lang. Saktuhan lang. Enough to survive. Pero yung talino napunta sa kanya, minana ng tatay, minana niya. Ako, sakto lang. Hindi, ako, namana ko lang yung daliring pantay na pantay. Yung pangangati ng likod, yan, sa akin niya napunta. Pero yung sense of humor, okay na ako dun. Ako, wala ako. Medyo wala siya nun, dad jokes. Aminado ako, lahat ng dad jokes kung hindi nag-work, ine-explain ko kasi. Oo, tapos mahal lang namin siya, tumatawa kami mga apat. So, ayun. Thank you so much, Mama and Papa. Ayan. At ito na yung paborito mo, may podcast na siya. Lagi niyang inaabangan. And ayan, gusto ko rin pong magpasalamat sa mga sumuporta sa amin, di ba? Sa mga starts mo, yung nag-case ng production namin, yung mga partners namin, si Queen, na hanggang ngayon hinahawakan niya po para hindi po mawala tong logo namin dito. Yung mga naghila-hila na upuan at yung mga napupuyat. Kasi oras na kasi 10 years nga itong plinano. Oo, kasi pero everything has the right timing Malay mo, itong podcast na to, nangyari ngayon, tapos pag in-air namin, marami palang
nangangailangan marinig to, yung perspective na to. Mabuti kaming nagawa ngayong araw na to. May nambag kami sa bayan. Oo. And dahil dyan, iimbitan kayo ni Kuya para sa aming... Hindi, ako, just watch out. This is just the pilot episode. Watch out for, social media. We'll put together a social media space for Yun. In the Right Corner. Pero for now, we have our own social media accounts. I am on Instagram, Fight Dwayne Fight. Yes, ako po, again guys, I'm Almira Shil. Nasa YouTube po ako. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Almira Shil. And abangan nyo po itong In the Right Corner. X na, hindi Twitter. X na. Huwag ka nga makikialam. Huwag mo kinukulit. Matalino ko, di ba? O yun, nasa X na ako na bihira po akong, pero yung mga thoughts ko nandun. And eto po, abangan nyo to. Umpisa pa lang po to, medyo hindi pa nga kami... tawag dito, hindi pa kami nagbabanggaan ng brain and heart. Wala pang tagisan. Wala pa to. Oo, kasi kunwari mabait pa rin kami. Pero sa mga nanonood po dyan, maraming salamat. Kaya alam nyo na, abang-abang lang po kayo In the Right Corner on podcast. So ayun guys, maraming salamat po. And we'll see you again next time. Bye! Peace out. Bye-bye.